Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Atty. Trixie. Dami natin ngayon. Ay, lapit kayo ng konti kasi hindi ako pala sigaw eh. Gusto ko lang magkwento. Ito lang nakakaraan na lang. Kakatapos lang. Ay, pero every time may bumubusina, nang sumasang-ayon sila sa atin. Kapag may dumadaan na bumubusina, sisigaw rin tayo. Marcos, resign! Marcos, resign! Pag may bumubusina. Bakit Marcos resign? Ano? Ang pinakapunot dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption. Ano yung mukha ng corruption? Kasi kailangan may mukha yung kalaban natin. Nitong nakaraan na earthquake sa Cebu, diba, tayo'y tumulong, nagpadala tayo ng mga tulong. Doon sa Cebu, si VP Inday, unang-una nandun na, migay na. Walang nakakaalam, di siya kinover ng media, walang kahit ano. Marcos, resign! Marcos, resign! Every time may bubusina, sasagot tayo ha, ng Marcos, resign! Marcos, resign! Basta may bumusina. Okay. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikiisa sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos, resign! Marcos, resign! Okay. Habang naghihintay tayo, may kwento ko. So during the earthquake, matapos yung earthquake, may noong naman dumating na Marcos, Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! resign! Saya. Okay. Kita nyo? Yan ang mga kababayan natin. Maraming naniniwala. Tulad Marcos, resign! Okay. Ang galing. Okay. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Okay. Bigyan niyo akong 5 minutes. Okay, game. So, during the earthquake, may mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno. May relief goods, yan, may bigas. 20 pesos na lang. Pero, dumating, may nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Lumapit yung isa, sabi yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mo ang sinabi sa kanila? Marcos, resign! 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 Diba? Alam niyo kung bakit ginagawa ko yan? Para alam nila nakikisa din tayo. Para nararamdaman ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy yung ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos, resign! Marcos, resign! Okay. So, ibig sabihin, nung nasa Cebu, yung isang doktor yun or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, hintayin niyo muna. Maghintay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si BBM. Saan ka nakakita? Yung presidente, kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay niya yung mga gutom. Hindi lang yun. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Okay. Pinag-hintay ng presidente ang mga taong gutom. Marcos, resign! Okay. Ibig sabihin nun, pagka pinag-hintay niya, kasi gusto niya may coverage. Gusto niya may photo ops, tapos parang graduation, di ba? Aabutan niya. Yung mga biktima, yung mga nasalanta, aabutan niya ng ayuda.
Tapos gagawing photo ops. Ang tawag nun, corruption. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Very good. Sila na rin ang magdadala ng mensahe natin sa iba, di ba? Ang mukha ng korupsyon ay yung nakaw. Ano yung magnanakaw? Nagnanakaw hindi lang ng pera, ng dignidad natin. Isipin nyo, nanlilimos tayo ng pera na ating nilaan, ating binayaran na bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyong bayad na. Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo at di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin, dignidad natin, pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye, na di tayo hino-hold up, di tayo nag-waiting sa baha. Mahina. Ika, mahina. Pag malakas. Ano pa yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera na yun? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin, magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon uli sa pwede na. Marcos resign! 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 Woo! Marcos resign! Kamusta ang kontrata? Marcos bangat! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Woo! Mabuhay ang mga Pilipino! Buhay! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, hindi pera ang ninanakaw sa atin. Serbisyo, infrastructure, kasama dyan ang flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin bilang mga Pilipino. Binibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. May mga dayuhan na ayaw ng Duterte. Sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa buong mundo, nabenta na o ninakaw na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba, sinasabi natin, magbabago din yan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sumali na kayo! Marcos resign! Very good. Para dun sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ba to? Yes! Sali na kayo. Sali na po kayo. Kasi
Ganong katagal natin titiisin to? Anong sasabihin natin? Anong ipagmamalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na pinayagan natin, ninanakawan tayo, nilalapastangan ng ating karapatan, tapos ginugoyo pa tayo, budol na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos resign! Marcos resign! Bakit kailangan gumawa ng committee? Para proteksyonan ang kanilang mga kaalyado. Mismo. Diba? Unang-una, para bumagal. Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Radiko! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyales, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Romualdez. Sana. Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Walang transparency! Correct. Budol. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan, sana na kayo dito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So nag-create ng ICI para bumagal, para merong mga hindi masama, para may pagkataon na matago pa yung ebidensya. Hindi pa napansin, kailan nag-announce si Presidente Marcos na na-discover niya ang flood control issues? Marcos resign! Di ba kayo nagtatanong? Bakit na-discover niya? Tapos lumampas 1 o 2 linggo, bago siya nagkaroon ng bright idea, nagagawa daw siya ng isang investigative body. Hindi niya sinabi sa atin kung bakit sa tingin niya walang kakayahan ang PNP o ang NBI o ang ombudsman na mag-imbestiga. Basta gagawa daw siya. Nang sa gayon, mapanagot daw ng mga magnanakaw yung kanilang ginawa. Pero yung totoo, after those 2 weeks, ang tagal pa bago nagtalaga, sino ba ang magiging bahagi ng ICI? O edi na pangalanan si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Ito naman si Mayor, nag-imbestiga talaga. Hindi siya nasabihan na, uy, charot-charot lang to. So, nag-quit si Mayor Benji. Dito maganda naman, another 1 week. Sabihan ba naman si Mayor Benji, isa sa pinakamagaling na investigador na nanggaling sa PNP, yung nag-imbestiga ng SAP 44. Yung tao hinihirang dahil sa galing na mag-imbestiga. Sinabihan siya ni Marcos na, bakit ka nag-iimbestiga? Alain nyo? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na natin mag-isip. Sabihin ba naman, dun sa pinakamagaling na investigador, bawal ka mag-imbestiga. Bukod pa dyan, eto na. So nag-iimbestiga na sila. Pero walang transparency. Bawal daw tayong magtanong at hindi sila nagpa-presscon at hindi sila nagkikwento kung anong pamamaraan ng pag-iimbestiga. Hindi nila sinasabi kung ano sinasabi ng mga witness. Wala silang sinasabi kung ganong katagal pa ito. For all we know, baka abutin ko ng 2-3 taon. O kaya, maalala natin, nung panahon ng tatay ni BBM, mayroong Agrava Commission para imbestigahan yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ano nangyari sa Agrava Commission?
Dalawa yung report. Yung isang report, mga sundalo daw ang pumatay. Dun sa pangalawang report, wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos at ang kanyang mga opisyales doon sa pagkamatay. So ano nangyari? Nagkaroon ng komisyon pero walang maliwanag na mga resulta. Dahil dalawa yung report. Ngayon, ginagawa ni BBM yung ginawa din ng tatay niya. Nagkikreate ng isang investigative committee pero ang totoo niyan, meron ba tayong ini-expect na resulta? Pagkakatiwalaan ba natin sila? Alam nyo, ito yung nakakatawa dito sa Pangulo. O dito sa ano, lalong-lalo na pag nagbabandagulan tayo sa social media. Yung presidente, nakadiscover ng katiwalian. Tapos, pagkakatiwalaan natin, yung mga tiwal na mag-imbestiga tungkol sa katiwalian din. So, ano tawag dun? Okay. At hindi lang lokohan yan, pudol yan. Binudol na tayo ng eleksyon, papabudol pa ba tayo uli? Pero yung totoo, ang presidente, hindi niya nakikita yung mga yan. So, nung question na natin itong ICI, ano yung unang sinabi niya? 1 week later, may bago siya. Ang sinasabi niya, ang Duterte pala, si Rodrigo Duterte pala, grabe pala sa flood control. Paano napasok ang Duterte? Nung umpisa pa lang, nung sinasabi ni BBM, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Umpisa pa lang, pinag-uusapan pa lang yung ICI. Tinanong na natin, baka naman gumagawa lang kayo ng investigative body, pero iuuwi nyo pa rin kay Duterte. Tama. Yan nga yung nangyari last week. Biglang may statement si Pangulo, grabe pala si Duterte. Ina niya. Nagulat ba kayo? Hindi na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yun, para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga magnanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, walang nagawa. Pinagtatakpan lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang bandagulan yan sa social media. Kunwari, sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang troll. Anong sasabihin ng troll? Ikaw nga, ganito ginawa mo eh. So, yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration. Ang sinasabi ni BBM, ang mga Duterte nga, malala. May mali dito. Tinuturuan niya tayo ng maling rason. Tinuturuan niya tayo na mawalan ng interes doon sa katiwalian ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga Duterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuunan ng pansin. Etong problema, nag-work ba? Naniniwala ba kayo sa kanya? Hindi! Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Hindi! Bakit kailangan pagbintangan ng mga Duterte? Dahil kay Sara. Isang Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Isa pa, Inday Sara Duterte! Yun ang dahilan kung bakit nagwawala ang presidente ninyo. Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin ay magsalita at magpahayag.
magpulong-pulong katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin ito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, isisiwalat namin. Gusto ninyong magnakaw? Pwes, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam mo ba kung ano yun? Correct. So ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyales. Dahil binigyan din tayo ng lakas at puwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa pinaka-kinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayatin natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Samahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pambabastos sa paglalapastangan sa ating mga karapatan, kasama din yung pambabastos sa ating iniisip at ating hinihikayat. Muli, manawagan tayo, magparami tayo, at magsama tayo, magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Huwag po tayong titigil. Kaya sinasabi ng mga kasamahan natin dito, tuloy-tuloy natin ito. Alam niyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy din yung pagnanakaw. Hindi sila tumitigil. Nagkakaroon lang ng konting hiya dahil ang lakas ng boses natin. So kailangan lakasan pa natin. Magpadami tayo, lakasan ang boses natin kasi hindi sila titigil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Muli, ako po si Trixie Cruz Angeles. Nagpapasalamat sa inyong lahat dahil magkakasama muli tayo. Tuloy-tuloy na to. Maraming salamat! Maraming Salamat! Attorney Trixie Cruz! Okay.